Isang mapagpalang biyernes po sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinanggap sa ating panalangin at pagninilay sa salita ng Diyos. Sa araw na ito rin ay iginugunita natin ang alaala ni San Pius X Papa. Ang sabi niya, ibalik ang lahat kay Kristo. Magsama-sama tayo sa pagbabasa at pagninilay sa mga banal na pagbasa ngayong araw. Manatili tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ipahintulot na tayo ay manalangin muna bago tayo magpatuloy sa ating pagbabasa. Panginoong Diyos, Amang mapagmahal, iniaalay namin sa inyo ang araw na ito sa pamamagitan ng panalangin at pakikinig sa inyong mga salita. Naway lumalim ang aming pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa sa pamamagitan ng pamumuno ni San Pius X. Turuan mo kaming ilagay si Kristo sa sentro ng aming buhay. Kayo ang aming pag-asa at lakas. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel 37 verse 1 hanggang 14. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, kabanang 37, talata 1 hanggang talata 14. Noong mga araw na yon, dumating sa akin ang kamay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Dinala niya ako at inilagay sa gitna ng isang lambak na punong-puno ng mga buto. Ipinaglakad niya ako sa paligid niya at napakarami nila sa ibabaw ng lambak at lubos na tuyo. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, mabubuhay kaya ang mga butong ito? Sumagot ako, Panginoong Diyos, kayo lamang ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, manghula ka para sa mga butong ito. Sabihin mo, mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos sa inyong mga buto. Narito, ipapasok ko sa inyo ang hininga at mabubuhay kayo. Lalagyan ko kayo ng litid. Patutubuin ko ang inyong mga laman, tatakpan ko kayo ng balat at bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Kaya't nanghula ko ayon sa utos at habang nanghuhula ako, biglang may narinig na ingay, isang kaluskos at naglapitan ang mga buto. Nagkadikit ang bawat buto sa kanyang buto. Nakita ko ang piglitaw ng litid at laman at natakpan sila ng balat, ngunit wala silang hininga. Sinabi niya sa akin, manghula ka para sa hininga, anak ng tao. Sabihin mo, hali kayo o hininga mula sa apat na hangin at huminga sa mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nang sumunod ako, pumasok sa kanila ang hininga at sila'y nabuhay. Tumayo sila, isang napakalaking hukbo. At sinabi pa sa akin ng Panginoon, ang mga butong ito ay ang buong sambayanan ng Israel. Sinabi nila, tuyo na ang aming pag-asa, wala na kaming pag-asa. Kaya't sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, narito, bubuksan ko ang inyong mga libingan at ibabangon ko kayo mula rito, aking bayan, dadalhin ko kayo pabalik sa lupain ng Israel at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Kapag binuksan ko na ang inyong mga libingan at ibinangon kayo mula sa kamatayan, ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay muli at ilalagay ko kayo sa inyong sariling lupain at malalaman ninyong ako ang Panginoon na ako ang nagsalita at gagawa nito, ang salita ng Diyos. Ang salmong tugunan mula sa aklat ng Salmo 107.
Pasasalamatan ninyo ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Ito ang sabihin ng mga tinubos ng Panginoon. Mga tinubos niya mula sa kamay ng kaaway at tinipon mula sa lupain, mula sa silangan at kanluran, mula sa hilaga at timog. May mga naglakbay sa ilang at disyerto. Hindi makahanap ng lupang tatahanan, nagutom at nauhaw, at ang kanilang kaluluwa ay nanghina. Ngunit sa kanilang pagdaing sa Panginoon, sa kanilang kagipitan, iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian. Inakay niya sila sa tamang daan upang makarating sa lupaing may tahanan. Pasasalamatan nila ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa mga kababalaghan niyang ginawa sa mga tao, sapagkat pinuspos niya ang pusong uhaw at pinuno ng kabutihan ang pusong nagugutom. Pasasalamatan ninyo ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Alleluia! 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 Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Alleluia! Ang mabuting balita mula sa aklat ni Matthew, chapter 22, verse 34 hanggang verse 40. Ang mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanang 22, talata 34 hanggang 40. Nang marinig ng mga Parisiyo na pinatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo, nagtipon sila at isa sa kanila, isang tagapagturo ng kautusan, ang sumubok sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" Sinagot siya ni Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at unang utos, at ang pangalawa na katulad nito ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang mga isinulat ng mga propeta." Ang mabuting balita ng pagpapala namin. Ang pagninilay. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw. Dalawang bahagi, ngunit iisang puso. Mula sa unang pagbasa, ipinakita sa atin ng Diyos na walang sitwasyon, gaano man katuyo, kawalan ng pag-asa o tila patay na hindi niya muling mabubuhay. Ang mga tuyong buto sa lambak ay naging hukbong buhay nang dumating ang Espiritu ng Diyos. Kung mayroon kang bahagi ng buhay mo na tila walang pag-asa, ang Panginoon ay makapagbibigay buhay muli. Huwag kang mawawala ng pag-asa. At sa Ebanghelyo, ibinigay sa atin ni Jesus ang buong buod ng kautusan, hindi sa maraming tuntunin, kundi sa dalawang utos na nag-iisa. Mahalin ang Diyos ng buong buo at mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Lahat ng ating ginagawa sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad ay dapat umuugat sa pag-ibig. Ito rin ang ipinamuhay ni San Pius X na ginugunitan natin ngayon. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagsasabing si Kristo ang dapat maghari sa lahat ng bagay. Tanungin natin ang ating sarili. Pinapayagan ko bang ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa mga tuyong bahagi ng aking buhay? At ang aking pag-ibig sa Diyos man o sa kapwa ay totoo at buong puso ba? Mga kapatid, bago tayo magtatapos, ipahintulot na tayo ay mag-alay ng panalangin ng pagtatapat.
Panginoong Jesus. Salamat po sa pag-asa at ibinigay mo sa amin. Kayo ang Diyos na nagpapatayong muli sa mga nahuhulog at nagbibigay buhay sa mga tila patay na ang pag-asa. Turuan mo kaming mahalin kayo ng buong puso, hindi lamang sa oras ng kagipitan, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, at turuan mo kaming mahalin ang aming kapwa, lalo na ang mga nahihirapan, ang mga nakalimutan at ang mga walang malalapitan. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Pius X, naway maging totoo sa aming puso ang inyong salita. Ibalik ang lahat kay Kristo. Kayo'y namumuhay at naghahari magpakailanman. Amen. At sa ating pagwawakas, maraming salamat po sa pagsama sa ating banal na pagbabasa na hango sa misa sa araw na ito. Naway dalhin ninyo sa inyong mga tahanan ang dalawang katotohanan ito, na ang Diyos ay makakapagbigay buhay sa anumang tila patay, at ang buong kautusan ay nakabuod sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang Espiritu ng Panginoon ay kasama natin. Mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Ito ang pinakadakilang utos at ito ang magpapatibay sa atin. Hangad ko ang isang mapagpalang Biyernes at ligtas na pagbabalik tahanan para sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagtitipon, manatili tayo sa Panginoon. Ang ating batayan ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Ezekiel, chapter 37, verse 1 hanggang verse 14. Ang Diyos ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang salmong tugunan ay mula sa aklat ng Salmo, chapter 107. Pasasalamat na walang hanggan sa pag-ibig ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay mula sa aklat ng Mateo, chapter 22, verse 34 hanggang verse 40. Ang pinakadakilang utos, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ang araw ng pagunita kay San Pius X, Papa, ibalik ang lahat kay Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong Biyernes at sa lahat ng araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.